Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ako po ang inyong lingkod, si Sultan Colonel Jerry Adiki ng Kalikasan Kapaligiran dito lamang po sa Margo TV Philippines Live. At napakaswerte po natin ngayon at muli po ating pong nanyahan ang ating kaibigan na isang certified naturopathic practitioner at siya po ay training director ng Salve Joel. At ibabahagi po natin mamaya, napaka-importante po natin pag-usapan yung tungkol po sa iridology. At syempre, sa ating pong pag-uusap, malaman natin na totoo pala yung sinasabi ng aking magulang na the eye is the window of your soul. Pag-usapan natin mamaya. Samantala, bigyan mo din ang tindaan natin para magbigay ng pambungad na pananalita. Doc, go ahead. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Pangalawa ko po itong guest dito sa Kalikasan at Kapaligiran ng programa po ni Sultan Aguirre. Alam nyo, ang programang ito ay malaking tulong para po maabot yung ating mga kababayan Pilipino. Magkaroon sila ng additional knowledge pagdating po sa kalusugan, lalo na sa kalikasan, sa kapaligiran. Dahil lahat naman tayo involved. Kaya ako po ay natutuwa at kasama ko ngayon ang isang oras nating pag-usapan itong topic na about iridology. So muli po, ang ating pong palatuntunan, ang Kalikasan at Kapaligiran, dito na pa po sa Margo TV Philippines YouTube channel live. Inyo pong mapapanood at mapapakinggan. Dalawang araw na. Dalawang araw ng Martes at Miyerkules. Wow. Okay. So pwede ako next po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, at Miyerkules naman, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Okay. Kaya good. Siguradong mapapabilis ulit ang pag-imbita ko sa iyo dahil marami tayong mapag-usapan pagtungkol sa usapang kalusugan. Okay, good. Okay, simulan tayo. Unang tanong. What is iridology and how does it work? Well, iridology is the science of analyzing the delicate structures of the iris of the eye. Okay. So, two keywords. Analyze. Pag-analyze ka, gagamit ka ng sentido common sense na. Titingnan mo yung hibla, yung iris analysis, itong pinaka-itim, yung brown sa gitna. Okay. Yun yung aanalisahin namin. Okay. And it all started way back 1600s pa, but naging lang ito prominent when Dr. Ignaz von Pexely, an Hungarian medical doctor who happened to discover this in 1880. So, in totality, ang iridology po, the science of iridology has been practiced for the past 145 years. Tama po. Matagal na po ito pinapractice. And ako po ay nag-aral nito noon pang 1997 sa Sultan at ngayon nasa 28 years na ako. 1997 ako nagtapos ng iridology. Expert sa ating yes po. Ngayon. Sobra po. Minahal ko ito. Expert ng iridology. Ang tanong, how can analyzing the iris reveal information about person's health? Okay, ang iris kasi natin, kaya nga tama nga yung sabi mo kanina, the iris is the eye is the window of your soul. Kasi nakikita natin kung ano yung nangyayari sa loob. Okay. Tandaan natin that ang iris natin ay just 1 inch away. Nandito po sa brain natin. At ang ating brain po, dito narirehistro lahat ng pangyayari, lahat ng kaganapan ng iyong katawan. Parang computer ito, Central Processing Unit, yung CPU. Parang may spinal cord ka kasi dito. Okay. So yung main line ng kuryente, mga nerves mo, na nakakonek lahat doon ang mga organs ng katawan mo. So lahat ng pangyayari, lahat ng information, pinapatakbo yan papunta sa brain. Kasi si brain kasi ang nagkokontrol lahat ng yan . Okay. Siya nag-i-initiate, siya ang nag-iisip, siya ang nagre-regulate, siya ang nag-i-initiate, siya ang nagkokontrol. Strict nga sabi ko . So nandoon naka-reflect. Okay. Ang good news, sinadya ng Diyos talaga magkaroon ng photocopy, backup copy, parang USB, ang iris mo. So lahat ng ini-imprinta doong kaganapan, pangyayari, nakikita sa mata, sa iris. What are some lang common health issues that iridology can help identify? Mayroon kasi, ang binabasa kasi namin is the fiber, yung hibla ng mata. Originally, we are constructed with this hibla na dikit-dikit talaga.
Pagka bumuka yan, ibig sabihin may problema yung tissue, yung organ. Kasi bawat hibla ng mata, it represents the tissue or the organ in the body. Okay, So ibig sabihin, bakit siya, napaka-stable naman yan, ang tawag na namin yan, strong constitution. Okay. Parang konstitusyon ng bansa, yung batas. Matibay. Pero bakit siya nagkabuka-buka o nagkawatak-watak? May iba nga dyan, may lakuna, may butas na nga eh. Depende, may itim, may hindi pa maitim. Ibig sabihin pala, pagka bumuka yan, may something wrong na nangyayari doon sa loob, kaloob-looban ng tissue mo o yung laman mo. Okay. So, ang common na problem na nakikita namin is yung strong and weak body. Ganun na lang. Pagka buhaghag, ibig sabihin, weak, mahina ang katawan mo. Dapat dikit-dikit. Matibay yan, hindi kasakitin. Madali kang magkasakit pagka ang hibla ay watak-watak. So I remember now, nung kami po ay nag-underwent ng Naturopathy. physical. Yes. Physical examination. Ah, Kasi physical hindi ka examination, pwedeng okay. matanggap ng pulis. Ah, Hindi ka okay, na yes. sa physical examination. Tama po. Mental, psychological, and Mhm. physical. Yeah. Gumagamit sila ng lens saka ng flashlight. Kaya pala. Yes. Oo. Titingnan kasi yan kasi Oo. ano yun eh, maliit kasi. Oo. Saka yung hibla doon, kailangan nga meron nga kaming iris scope, microscope na para sa mata para Okay. makita namin ng maliwanag yung constitution, yung pag-construct, yung pagkabuo ng iris mo. Kasi Okay. napaka-importante yun. Iridology is the science of analyzing. Hindi ka makapag-analyze kung wala ka malinaw na nakikita. Kaya maganda may ilaw yan sa gilid, wag lang gitna, sa gilid lang. At meron kang mag-define glass, i-zoom mo talaga sa ipalakihin mo para makita mo yung hibla. At isa pa, pagka madaling makita kasi pag mataas ang cholesterol level ng by the way, ng tao. Kasi meron yang marking doon sa gilid na parang cloud. Puti. Okay. Pati nga, pag tumataas ang blood sugar, we are not diagnosing. I have to correct, magkaroon lang ako ng warning. Iridologist kasi, hindi kami tinuruan to diagnose disease. Only medical doctors. Okay. Hindi kami nag-diagnose. Nakikita lang namin yung marka at tinatranslate namin. We analyze the markings. Paano naman yan kung medyo mapungay mata at medyo kumikindat? Ano analysis yun? Iba naman yun. Pakyut yun. Pakyut. Okay. Dito tayo sa mga apat na tanong. Yes po. Can iridology be used as a diagnostic tool or is it more of a preventative measure? Well, yung diagnostic tool, hindi po siya talagang literal na nagagamit namin to diagnose diseases. Kasi nga, we are more on prevention. Ang pinaka-explanation ko nga, ang iridologist kasi para tayo mga weather forecaster sa pag-asa na tinitingnan natin yung weather, may bagyong parating. Yes, na forecast. So, ina-analyze namin yung iris. Nakikita namin may parating na sakuna or problema sa kalusugan. So, we are not into diagnosing or malaman kung anong sakit. But we are more into ano yung kahinaan ng katawan mo na pwede nating maiwasan. For example, nanghihina na yung puso mo. Malalaman natin doon kasi may mga area yan eh. 12 o'clock yung brain, 11, 10, 11, 12 brain area. Pag bandang left kasi ang heart natin inclined to the left, bandang 3 o'clock, kasi may parang orasan kasi ito, may mapa kami sinusundan. Nakikita mo yung heart, so titingnan mo doon kung may mga markings ka, halimbawa yung hibla, dikit-dikit, ibig sabihin matibay. Pero kung may buka-buka doon konti, ang tawag namin doon lakuna, nakakabigay ka ngayon ng advice sa pasyente mo or sa tao na ingatan mo kasi medyo may hindi magandang markang nakikita sa heart area. Pwede natin advise na Pwede go po. to your family Punta ka sa doktor mo para Oo. magkaroon ka ng... Kaya kami, katuwang kami ng mga medical doctors. Yes. Ipapacheck up mo. Punta ka sa cardiologist ba o punta ka doon sa ibang mga doktor para ma-check po kayo. Kasi we are not allowed. Unethical po na mag-diagnose po kami. Ako po yung Chief of Staff sa DNR. Dito sa Central Office sa USIC for Solid Waste Management and Public Safety. Ang sabi doon, ang health daw, ang kalusugan ng tao ay nagmumula sa tatlong bagay. Marami pa, pero tatlo lang ang aking papangalanan. Sige po. From the food we eat. Yes. So kailangan, kuha tayo ng pagkain na papasok sa katawan natin, yung may mga
makakatulong sa health, Opo. hindi makakasama. Opo. So, anything, lahat ng food. Mhm. Then from the water we drink. Mhm. Kaya may water tayo na ininom. Yung Yes. company mo. Yes, tama po. Ano yung company mo? Salveo Well Corporation. Yeah, Yung so, Salveo may- Barley Grass po, nakakatulong talaga yon sa pag-detox. And Mag-detox. from the air we breathe. Yes. Okay, Importante kaya yun. Kalikasan, kapaligiran. Kaligiran. Ang ganda nga ng programa mo, Sultan. Ultimately, ang equals kalusugan. Kalusugan. Ayan. Yun. Okay. Kalusugan. Pasok tayo sa paglimang tanong. Sige po. How accuracy pag-usapan natin ngayon, is iridology and what are its limitations? Okay, napaka-accurate po ng iridology. As I've said kanina, lahat ng information, tumatakbo yung mga nerves natin, papunta sa spinal cord at connecting to the brain. Okay. At yung brain natin, mayroon yung neuroectodermal tissues, 100,000 plus neuroectodermal tissues yan. Dikit-dikit papunta dun sa pupil, papunta sa iris mo. So lahat ng information na rehistro dito sa brain, mayroong kopya, backup copy. Sabi ko nga parang USB. May backup copy po yung iris. Kaya tayo mga iridologists, mga naturopathic practitioner, doon tayo mag-a-analyze. Ngayon, depende na yan sa nag-a-analyze. Dito ang limitations. Kasi minsan, mali-mali. Okay. Lalo na yung mga nag-aral lang dyan sa gilid-gilid, sa tabi-tabi. Kaya kami sa Salveo, we make it sure na tama ang aming lecture. Next question. Can you, Dr. Ray Tesoro, share some success stories or case studies where iridology help improve someone's health? Alam ko, marami Actually, ka I trained more than 10,000 na yata, Sultan, since 2008. Dami na. Sobrang dami. Parang wala akong maalalang mga, kasi ang dami talagang kwento. Ito na lang, I would like to, babalik ako sa sarili ko muna. Go ahead. I am 51 years old now. 51 na. I've graduated this special course of iridology Okay. when I was 21, 22. Okay. Ito lang po masasabi ko. Kung mayroon mang patotoo how good the science is, ako na. I never been sick, never been hospitalized. Good. And I maintain my optimum health today. Okay. And because of the learnings na na-learn ko way back 28 years ago, dinadala ko pa ngayon at pinapasa ko na sa mga anak ko, sa pamilya ko, Okay. sa aking mga kamag-anak, sa mga kaibigan ko, lalo ngayon, mga swappreneurs na sa Salveo. Lahat yan tinitrain ko, sinasabi ko sa kanila because health is wealth. And I want to prove that the science, the learning, nagagamit ko. Kaya nga, bawing-bawi na ako sa tuition fee ko nung araw. 25,000 binay ko noon. Bawing-bawi na ako dahil I saved literally millions of pesos. Yung mga anak ko hindi nagkakasakit. Nakakatuwa lang talaga. Sobrang nakakatuwa. Yes. Ano pa? Tanong. Actually, marami akong tanong dito eh. How can viewers incorporate iridology in their wellness routine? Ayan, maganda. Pagka ikaw ay may alam konti sa iridology or may training ka, malaking bagay, mawawarningan ka kasi sa day-to-day mo. Like, for example, kung anong kakainin mo, kasi kasama sa ating turo yung kakainin. I-recommend ang kakainin. So, mawawarningan ka na hindi ka pwedeng, meron kami kasabihan sa Bisaya na tira pasagad. Yung bang, kung ano-ano na lang kainin mo, hindi pwedeng ganon. So, you will be aware. Kaya kung meron kayong kamag-anak na marunong mag-iris analysis o mga iridologists, malaking gabay po sila, tulong sa gabay sa kalusugan para hindi ho kayo magkakasakit. Kasi ako, regularly, chinecheck ko yung mata ko, mga misis ko, anak ko, kasi hindi na ho ligtas kahit bata, kahit meron akong nakita, 9 years old, ay grabe ang mata. Ganun na. May na-stroke nga, wala pang 10 years old. May diabetic na, wala pang 12 years old. Napaka-importante po talaga na regular kang magpa-check up or ma-analyze yung mata mo. Ganon ka-importante ang iridology. At si Dr. Ray Tesoro po ay isang training director. Ibig sabihin, most of the time, kaharap niya yung maraming tao. Tama po. Kaya pala ikaw ay eye-to-eye contact. Yes! Kasi nakikita mo kung sino nakikinig at sino yung nag-absorb. Yes! Mahalaga sa akin yun. Oo. Tinitingnan ko sila bawat isa, mga mata nila. Kaya Kung pala, connected pa ba sila sa akin. Kasi, importante kasi yung oras nila, mapahalagahan nila. May value yung pagpapakinig na sa akin, isang oras man o 2 oras. Kasi,
importante na may maiuwi silang kaalaman. Okay po. Are there any specific iris patterns, maganda ito, or signs that viewers should be aware of? Okay. Ito po ang aking pag tumingin kasi ako mata, ito tinitingnan ko agad. Balik tayo doon sa constitution, yung stability ng iris mo, yung hibla mo. Okay. Dapat kasi pagkita mo kasi kahit reflection lang na kunting ilaw, makikita mo na hindi buhagag yung mata mo. Okay. Dikit-dikit. Ibig sabihin, congratulations, na-maintain mo yung good health. Dikit-dikit. Pero pag dapat dikit-dikit. Pero pag mga buka-bukang kunting ganyan, at may mga butas-butas na, warning na po yun. And mayroon na pong nangyayaring hindi maganda sa loob ng tissue ng katawan mo. So yun yung mga warning ko po. Napakagandang warning talaga po ito. Nagtuturo ka nito, naalala ko, mayroon kasing parang pattern. Yes, pattern. May pattern siya. Yes, mayroon doong chronic, di ba? May degenerative. Sige, paki-explain kayo. Apat yun. Apat yun. Ang pinakamalala, yung sabi ko, stage 4 degenerative yun. Kaya pinapaulit degenerative. Tapos, ang pangatlo, yung chronic. Yes, yung dalawa kasi, yung basic na sign na makikita mo, lang yun, nag-change ng kulay. Kasi yung mata mo dapat light brown. Light brown lang yan. Pagka naging sobrang itim na, ibig sabihin, very, very toxic na. Very toxic na. So wag nating paabutin doon sa magiging toxic kasi magiging chronic yan at magiging degenerative. Pag marami ng lakuna yan, yung mga butas-butas nga sinatawag natin, pangit ka pakinggan yung lakuna na lang. Ibig sabihin nun, delikado na po. Pero hindi pa naman yung mamamatay, makatakot sila. Hindi naman. Warning lang yan sa katawan mo na you have to take care. Balikan mo, bilisan mo lang kasi nga medyo hindi maganda na po yun. Mayroon tayo 4 stages of healing. Okay. Cleansing. Okay. So litira, parang walisin yung mga kulo natin para matanggal yung mga chemicals, mga extra, mga bulges, no? Basura na hindi na ilabas. Number 2 is cellular, mga detoxifier, yung kidney, liver, skin. Okay. Pangatlo is yung absorption. Ma-absorb yung kinakain mo, may mga vitamins and minerals At pang-apat po, yung cellular regeneration. Yun ang apat. Panghuli. Ngayon, bihira ka kasi makita ng product na kayang gampanan yung apat na healing stages kung tawagin. Kaya anong product yung at ito proud na product ko sabihin na Salveo Barley Grass 4 SBG. Okay. Kaya subukan ninyo dahil yung apat na stages, detoxification, mag-cleansing, mag-detox, cellular absorption at cellular regeneration, dadami yung mga cells, mga good cells para matanggal, mapalitan yung mga luma, mga may sakit. Gaganda yung balat mo, kaya parang bata ka. Kahit nga 51 years old ka, nangitim lang ako. Pero inside, nagre-regenerate yung cells mo sa kakainom mo ng SBG. Bilang certified naturopathic practitioner, yes po, si Dr. Ray Tesoro, ano ang dapat na pag-inom, yung tamang pag-inom ng ating mga food supplements? Mas maganda inumin, wala ka pang kinakain. Kasi siyang mauunang ma-digest. Lalo na pag may maraming enzymes like SBG. Ang daming enzymes kasi, mauna siya doon, preparation yung enzymes for digestion. For absorption of the nutrients, yung minerals, vitamins, amino acids, essential fatty acids, lahat po ng sustansya na yan, kailangan by preparation, kailangan mauna siya. Kaya ang suggest, 1 hour before you take your meal, before kayo kumain, uminom na po kayo ng mga supplements, lalo na yung mga SBG, ng Salveo Barley Grass na supplement. So dito, yes po. Bilang naturopathic practitioner or doctor in naturopathy, yes. Ano bang mga halaman na pwede mong i-advise? Kasi ang iba naman, nasa probinsya kayo, di pa makakababa para bumili ng mga supplement na... May mga gulay naman sila doon, mga greens. Okay. Kasi ang greens kasi mataas ang chlorophyll. Okay. Mataas ang oxygen level niyan, mga pH niyan 10. Maggulay ka, salad-salad ka. Lagyan mo na saging saba, mag-blender ka. Pwede yun. Okay. Pwede yun. Yung HPLP ko, mahilig sa ganun Yes. Eat raw. Raw is good. 10 ang pH niya, mataas ang oxygen. So, lalo na yung mga may stroke, mga cancer, mga may malalang sakit, pinapakain ko talaga yan raw. At bini-blender ko lang yan, nalagyan ko lang saging saba. Ano pa ang mga advices? Mayroon pa tayong ilang minuto sa ating kalidad at kapaligiran. Ang palagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, mga members, mga kaibigan, mga pamilya ko, be mindful of what you eat. Magsisimula yan sa palaisip ka sa kinakain mo. Okay. Kaya mayroon nga kasabihan,
If your pH is high, cancer will die, tao ay buhay. When your pH is low, cancer will grow, pati tao. Ibig sabihin, yung mga pH ng kinakain mo, pagka acidic masyado, time will come, bag down talaga yung katawan mo. More acidity will come, talagang papasok. Hindi magtatagal ang buhay ng tao. Okay. Yun ang masasabi ko. Be mindful of what you eat. What you eat. Yes. At isa pa, be mindful of what you drink. Isa pa yan. Okay. You drink and what you eat. Uh-huh. Yung iniinom mo, puro soft drinks, puro acidic, wala. Hindi rin magtatagal. Maniningil ang langit, maniningil ang katawan mo. Napakaganda po nating talakan ngayon dito po sa ating palatuntunan. At syempre, bigyan ng daan nating panahon para magbigay ng kanyang last piece of words. Okay, ngayon po ako ay magpabigay ng payo sa inyo bilang panghuling payo po. Ulitin ko lang, be mindful of what you eat. Kasi ang kalusugan ay araw-araw na challenge po sa ating katawan, sa ating buhay. Kaya pag hindi ka pala isip sa kinakain mo, aanihin mo riyan later on. Mas maganda pang mag-prevent kaysa magka-cancer, kaysa maoperahan, mga bukol na yan. Start with what you eat and what you drink. And if you want supplement, choose Salveo, choose wellness, choose Salveo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating pong panuhin sa araw nito, sa ating pong kabaligan kalikasan, si Dr. Ray Tesoro, ang Training Director ng Salveo. Muli po, ating pong ipinababatid sa ating mga viewers, sa televiewers sa buong mundo, na ang ating pong programa ay 2 araw na. Pag Martes po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Wednesday po, Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. At muli po, ito po ang inyong anchorman, si Sultan Colonel Jerry Adige, nagpapaalam at nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you always and forever. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat kay CEO Jigo Jakes Magpantay. Good day.